nandito nga po pala tayo ngayon sa aming podcast at tatalakayin natin ngayon ang malulupit na nating guro. Ready na tayo guys? So ayun na nga, dumako na nga tayo kung paano natin sila kakamustahin. So kamusta naman ang buhay-buhay ng mga guro? Balita ko, may lahi daw silang mandirigma. May pagpatusok. Naranasan mo ba yon? Malamang. Naranasan ko rin ikaw. Hindi, mga ano yan, millennials. Kaya Millennials, nila mabuti yung mga ganang teacher. Yung mga Grabe, bes, talaga lang. kakawat yan. Scary. Ay, grabe, relate ako dyan. Yung tipong strict sa una, tapos sa huli, sila pala yung maker sa'yo. Totoo yan, bes, no? Grabe mga panahon ngayon. Grabe. Relate siya doon. Same, Pero alam niyo same. ba, yung mga teacher na tahimik lang, pero pag nag-advise, grabe. Totoo. Natamaan kayo sa buhay. Totoo. Kaya without further ado, pakilala na natin ang ating mga guro at pakinggan natin ang kanilang mga saloobin at panayam sa ating podcast na ito. Yes, let's go. Nandiyan na ba ang ating guro? So, ayun. Ito na nga. Ito na nga. Ito na nga. Papakilala ko na nga eh. Si Miss Basco ang teacher ng junior high. Mr. Padilla ang teacher ng elementary. Ito naman kasi nagkakamali eh. At si Miss Teo Campo ang teacher ng senior. Katulad sa mukha. Ay, siya. Wait lang. Oh. Kaya nga partner, nagulat din ako eh. Parang feel ko mas bagay siya talaga sa elementary. Sakto. Okay lang to. Oh. Senior. Ay, senior mo to. Totoo yun. ba? Kasi tingnan mo yung tsura. Ay, sobrang Latina. Batang-bata pa. Totoo yan partner, grabe. Magandang umaga, aming magigiting na guro. Salamat sa inyong pagpunta sa aming podcast. Thank you din sa pag-invite sa amin. Siyang tunay partner. Tayo ay maswerte dahil sa kabila ng kabisiyan ay nabigyan pa din tayo ng oras para masingit sa kanilang busy schedule. Kaya, palakpakan natin ang Grabe. Grabe sila guys. Talagang nakapaglaan sila ng oras dito. So ayun na nga, dumako na nga tayo kung paano natin sila kakamustahin. So kamusta naman ang buhay-buhay ng mga guro? Balita ko, may lahi daw silang mandirigma. ngayon. May pagpatusok. Kaya nga, bes, naranasan mo ba yon? Malamang. Naranasan ko rin ikaw. Hindi, mga ano yan, millennials. Kaya nila Millennials, mabuti yung mga ganang teacher. Yung mga ganang Grabe, bes, talaga naman. So, yun nga. So, Mr. Padilla, gano'n katagal na nagtuturo? At di ba nga mahirap magturo sa mga elementary kasi mga bata, kasaway, maingay. Siyang tunay, Mr. Padilla, paano mo na-handle ang mga ganitong sitwasyon? Hindi ka ba nahihirapan o nagsasawa manaway? Totoo. Grabe naman yan sa Madrid mo. Pero sa bagay, parang gano'n na din. Lalo na kapag makulit yung mga estudyante, lalabas talaga yung pagiging mandirigma ng mga guro eh. Totoo, bes. Grabe naman talaga kayo, guys. Totoo nga naman, kahit sino ganyan kapag gusto yung ginagawa. Totoo. Ikaw ba, bes, may opinion ka ba about yan? Kahit naman sino magiging ganun, isipin niyo yung mga magulang na isa lang yung anak nahihirapan na. Ano pa kaya yung lampas sa 20, isa-isa mo sa wine, di ba? Totoo. So, ano nga ba yung itatanong mo kay Mr. Padilla? Oo nga, Mr. Padilla, hindi ka ba napapagod sa pagsasaway ng mga kabataan na sobrang kulit? Minsan oo, minsan hindi. Depende yan eh. Parte na to ng pagiging guro at ng profesyon na kinuha ko. Kaya masasabi kong pahabaan na lang ng pasensya at pangunawa. Pag hindi mahaba yung pasensya mo, naku, talo ka dyan sa mga batang yun. Tama nga naman. Tama. Kaya sa mga nagsasabi na, kaya mo ba? Hindi ka ba napapagod? Kasi sa loob ng 5 years, marami akong nakasalamuhang bata na halos anak ang turing ko. Alam mo yun, yung andun yung excitement, tapos yung kaba, andyan yung part na magagalit ka, mapipikon ka kasi marami kang tinuturuan, marami kang sinasaway, maraming paulit-ulit. Pero hindi mo magawa kasi bilang guro, trabaho mo ipaintindi at umintindi na lahat kaya mo ituro. Totoo yan. Mahirap talagang dami may experience. Ayan, okay. Maraming salamat sa pag-aantay.
Pasensya na po at naputo lang aming interview sa aming mga guro. Kung inyong napapansin, nagkaroon ng onting aberya dahil nag-iba ang ating background. Ngunit huwag kayo mag-alala dahil itutuloy natin ang pag-i-interview sa ating mga minamahal na guro. Yes, na mahal. Wait. Teka lang. Ito nga pala ang bago namin kasama ngayon, si Thea. Dahil sa kunting kaberya ay kailangan natin palitan ng bagong host at background natin. guys. Tama. Hello mga kapodcast, ako nga pala si Thea at ako muna ang makakasama niyo for today. Flashback. Kaya sa mga nagsasabi na, kaya mo ba? Hindi ka ba napapagod? Kasi sa loob ng 5 years, marami akong nakasalamuhang bata na halos anak ang turing ko. Alam mo yun, yung andun yung excitement, tapos yung kaba, andyan yung part na magagalit ka, mapipikon ka kasi marami kang tinuturuan, marami kang sinasaway, maraming paulit-ulit. End of flashback. Parang mahirap talaga ng ganun, no? Like parang gusto mo na lang sumabog. So yun na nga, dumako na tayo sa pangalawa at pangatlo nating guro ng junior high at senior high. Baka naiinip na sila at baka mabigyan tayo ng palakulong marka at rating. Huwag naman. Oo nga, baka bigla tayong mapasara niyan dahil nga sa Taray mababang mo. marka. Kaya palakpakan na natin ang ating mga napakagandang guro na si Miss Evasco at Miss De Ocampo. Ganda yun. So, super! Parang nakaka-fresh maging teacher. Ito. So ayun na nga, Miss Evasco at Miss Dio Campo. Narito naman ang aming mga katanungan. Paano ba maging isang guro na hindi marunong magsawa sa kanyang mga estudyante? At ano ba ang pinagkaiba ng pagtuturo sa elementarya at sa mga high school? Mas madali ba o mahirap? O di kaya naman ay nakakapagod o halos parehas lang? For me naman, ang pagiging guro ng high school o elementary ay hindi nasusukat sa kung sino o ano yung tinuturuan mo, kundi nakadepende sa kaya mong ibigay, ipamalas sa kanila bilang isang tao na kinakailangan nila upang matuto at mag-grow, lalo na't papalapit na sila sa part ng puberty. Totoo. Hindi lang naman yan kasi basta sinabing turo-turo lang. Nandiyan yung part na sasaluhin na unawain mo lahat. Kahit pa sabihin mong napapagod at nagsasawa ka na, hindi talaga pwede. Tama. Kasi hindi naman talaga pwede kasi kaya ang pinangailangan ng mga bata. At saka alam mo yun, marami talagang difference sa pagtuturo ng elementary at high school dahil nandiyan yung mga elementary na pasaway, makukulit, kailangan mong isa-isahin, manumanuhin, lahat ng ituturo mo dahil para mas makita mo yung improvements, kung saan ka nagkukulang bilang isang guro. At isa pa, alam mo yon bilang guro, hindi mo kailangan tumingin o mamili kung saan yung mas mahirap o madali eh. Bilang pangalawang magulang, trabaho namin na hasain ang mga kaalaman ng mga estudyante. Magkaroon ng mahabang pasensya, maging isang magandang ehemplo para sa mga bata. At higit sa lahat, magiging tulay at inspirasyon tayo para sa mga pangarap na gusto nilang matupad. Kahit na mahirap at nakakapagod, pero laban lang para sa kinabukasan ng mga bata. Isa pa, kailangan natin kumonekta, di ba? Kailangan natin magbahagi ng ating mga nalalaman. Mapasalita man yan o reaksyon. At dahil nga guro kaming mga guro, hindi basta-basta tumatalikod sa hamon ng buhay. Dahil sa ilang taon naming pagtuturo, andiyan yung makakasalamuha kami ng mga estudyante na gusto na lang namin kuritin sa singit para lang makinig at umintindi. Parang nakakatakot ka naman pala maging teacher, ma'am. Grabe naman. Siyempre, eme lang ni ma'am yun. Siguro nadala lang sa kwento niya dahil iba nga yung experience ng mga estudyante, mga kulit. Pero yun nga, maiba ako, aking mga mahal na guro. So, pag wala po kayong pasok, ano pong pinagkakaabalahan? Siyempre, kapag walang mga guro, iniisip ng iba, naglalaro kami, naglalakwatsa. Hindi basta-basta maging guro, no? Kasi miski kami, dinadala namin yung mga trabaho namin sa bahay. Kagaya ng paggawa ng lesson plan, ng grade, o pag-reach out sa mga estudyanteng hindi na nagpaparamdam. O yung mga nagpaparamdam naman pero hindi nagpapasa ng mga ginagawa. Siyempre, bilang guro, sisilipin mo lahat. Alamin mo lahat kung sino yung wala at kung sino yung kulang. Grabe talaga no, ang daming ginagawa ng mga teacher ngayon. Parang mas maganda na lang para sa akin maging podcaster kasi walang hug,
walang stress, kahit hindi ka maging kamukha si Miss Evasco and Miss De Ocampo, okay na ako maging haggard. So, dumako naman po tayo sa pinakahuling tanong. Di ba matagal na po kayong nagtuturo? Nakapagplano po ba kayo na lumipat na lang sa ibang school, lumipat sa ibang trabaho, like mas magandang trabaho, mga maraming opportunity, yung mga work lang na chill lang, walang stress? Walang magbabago. Kasi para sa akin, ito yung profession na masaya ako. At ito yung profession na nakikita kong ipropuso ko pa rin hanggang sa future. Siyang tunay, bilang isa sa makabagong bayani, nandito kami, maglilingkod, sabot ng aming makakaya at may bibigay, lalo na sa ating mga kabataan na pag-asa ng bayan. Oh, Tama! Tama, taas ang ating bayan. itaas ang ating bansa. Thank you po, ma'am. Thank you po. Kung iisipin mo, lahat ng professions nagsimula sa isang guro. Walang doktor kung walang nagturo ng science. Walang engineer kung walang nagturo ng math. Kahit yung mga content creators ngayon, may teacher pa rin yan dati. Hindi lang knowledge ang tinuturo nila, pati values like respect, discipline, and responsibility. Basically, sila yung foundation ng future society. Ikaw, may teacher ka bang sobrang tumatak sa'yo? Meron. Yung teacher na hindi ka lang tinuruan sa subject, kundi tinuruan ka rin kung paano maniwala sa sarili mo. Same, yung teacher na kahit paulit-ulit ka nagkakamali, hindi ka pa rin sinusukuan. Pero real talk, hindi madali maging guro. Totoo, mababang sahod, maraming paperwork, stress, tapos minsan kulang pa sa appreciation. Dagdag mo pa yung pressure na kailangan mong intindihin sa bawat estudyanteng paiba-iba ng ugali, problema at pinagdadaanan. Pero kahit ganon, tuloy pa rin talaga sila. Kasi para sa kanila, hindi lang yung trabaho passion talaga. Tama. Bilang isang Pilipino, lumaki akong tinuruan na igalang at pahalagahan ang mga guro dahil sila ang isa sa mga haligi ng ating lipunan. Sa bawat sakripisyo nila, oras, pagod at pasensya, nandoon ang malasakit na hindi kayang tumbasan ng anumang papuri. Para sa akin, ang guro ay hindi lang tagapagturo ng aralin, kundi gabay sa paghubog ng tamang asal at pangarap ng kabataan. Kaya bilang mag-aaral at bilang mamamayan, dala ko ang responsibilidad na ipagpatuloy ang respeto at pagpapahalaga nito. Dahil ang paggalang sa guro ay paggalang din sa kinabukasan ng ating bayan.